Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa, para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap at buhay-buhay ng isang OFW na siguradong mapagkunan po ng aral ng mga Pilipino na nag-a-apply dyan sa Pilipinas at yung mga nagbabalak na magtrabaho dito sa abroad. Mga kakayod, medyo hinihingal tayo kasi nandito tayo sa stock room, walang aircon. Pinili na lang natin na dito mag vlog para walang disturbo, walang mga dumadaan na mga kasama sa trabaho at walang maingay. Break time natin ngayon mga kakayod ng 1 oras, kaya may panahon tayo na mag vlog. Bago natin simulan ang ating vlog mga kakayod, greetings muna tayo sa lahat ng ating mga followers, mga likers, mga viewers at sa ating mga subscribers saan mang parte ng mundo, saan mang bansa, saan mang rehiyon dito sa kaharian ng Saudi at saan mang lugar dyan sa Pilipinas. Mga kakayod, siguro kung isa ka sa mga nag-a-apply o nagbabalak na mag-abroad, pumupunta ka sa area ng Malate, ng Mabini, ng Santa Ana, ng Cubao, o kung saan mang area sa Metro Manila na nandun yung lahat ng mga agency na land base, lagi mo talagang makikita na marami yung hiring papuntang Saudi. Pag-uusapan natin ngayon mga kakayod sa ating vlog kung bakit ang Saudi ang pinaka madaling pasukan ng trabaho ng isang OFW na Pilipino. Ang unang rason dyan mga kakayod, pag sa Saudi ka nag-apply, mabilis kang makaalis. Isa sa mga dahilan mga kakayod na mabilis kang makaalis pag sa Saudi yung na-applyan mo, kasi ready visa na sila mga kakayod. Halimbawa, may nakaready na silang 10 visa para sa mga makapasa sa interview na Pilipino. Kaya pag isa ka doon sa mga nakapasa sa interview mga kakayod, automatic na pagkatapos mong i-process yung mga requirements mo kasama yung medical, hindi ka na aabuti ng 1 buwan kasi ready visa na. At yun yung dahilan kaya mapabilis at saka mapadali yung pag-alis mo papunta sa trabaho mo dito sa Saudi Arabia. Pangalawa mga kakayod, maluwag yung standard nila sa manggagawa. Halimbawa mga kakayod, kahit first timer ka sa ibang bansa, first time mong makapagtrabaho sa Saudi, basta pag interview ng employer mo, pasok yung qualification mo, kahit wala ka pang karanasan sa pagtatrabaho dito sa ibang bansa, basta ipakita mo, iparamdam mo sa employer na willing kang magtrabaho, tanggap mo yung sahod na ino-offer niya sa'yo, at saka handa kang sumunod sa gusto ng may-ari para sa ikagaganda ng kumpanya na mapasukan mo sa Saudi. Iba pang halimbawa ng maluwag yung standard ng mga Saudi pagdating sa mga Pilipino, yung sa tattoo mga kakayod. Kasi sa ibang bansa, lalo na po sa may Europe, ibang parte ng Asia at saka Amerika, may mga bansa talaga na bawal pag may tattoo ka, hindi ka pwede magtrabaho doon. Pero dito sa Saudi mga kakayod, kahit may tattoo ka, kahit visible, tanggap na yan ng mga employer dito, basta lang magtrabaho ka lang, maging tapat ka, at saka willing kang magsakripisyo para sa goal ng company. Pangatlo mga kakayod na dahilan kung bakit ang bansang Saudi ang pinakamadaling pasukan ng isang OFW, dahil wala pong age limit. Walang age limit mga kakayod. Ang dami ko ng experience dito na lagpas na ng 35, which is maximum age limit ng mga Pilipino na kadalasan yun yung nakapaskil doon sa mga agency. Pero dito sa Saudi mga kakayod, lalo na pag may karanasan ka na dito, ex-abroad ka na, hanggat sa kaya mo pang magtrabaho mga kakayod,
okay ka. Mas lalo ka nilang bibigyan ng priority kasi marami ka ng karanasan dito. Marami ka ng pwedeng ibahagi doon sa mga baguhan na magiging kasama mo. Saka alam mo na yung diskarte, pasikot-sikot sa trabaho, lalo na yung mga busy na mga pagkakataon. Pang-apat mga kakayod, na visible talaga at saka lagi nating nakikita sa mga agency sa Pilipinas, marami talagang hiring papunta dito sa Saudi Arabia para sa mga Pilipino, DHman, engineer, cooks, caregivers, construction workers. Halos lahat mga kakayod ng mga opportunity dito sa Saudi, Pilipino talaga yung hinahanap nila kasi tiwala sila sa Pilipino. Saka alam nila na ang Pilipino standard magtrabaho at saka may malasakit talaga doon sa mga amo nila. Panglima mga kakayod, ito yung pinakamaganda na ano ng mga Saudi, yung nasa ugali nila, nasa utak nila. Kahit hindi ka tapos ng college mga kakayod, pwede kang makapagtrabaho dito sa Saudi Arabia. Hindi sila nangangailangan ng diploma. Kung ang trabaho mo lang dito ay hindi naman pang opisina, skilled worker ka lang or DH ka, hindi na kailangan natapos ka ng college. Ang importante lang maramdaman nila na willing ka talagang magtrabaho, tapat ka sa kanila, at gagawin mo ang lahat para maibigay mo yung best mo para sa mga amo mo at para rin sa mga pinagsisilbihan mong mga customers. Bago tayo magpatuloy mga kakayod, paki-comment po na sa baba kung ano yung mga gusto nyong sabihin. Paki-like na lang po, subscribe, at paki-hit ng notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin. Pang-anim mga kakayod, isa sa mga rason din na mas madali at pinakadaling pasukan yung Saudi Arabia sa mga manggagawang Pilipino dahil maganda yung ugnayan ng gobyerno ng Pilipinas at saka gobyerno ng Saudi. Magkaibigan sila mga kakayod. May mga kasunduan sila na kung may mga projects or kailangan ng human resources yung Saudi Arabia, uunahin talaga nila at kukuha talaga sila ng maraming Pilipino. Dahil sa maganda yung relasyon nila mga kakayod, tayong mga Pilipino yung nakakabenepisyo, nakakapaghanap ng trabaho dito sa Saudi, nakapagpapadala sa ating pamilya para mabigyan natin sila ng kanilang mga pangangailangan. Kaya sana panatilihin ng Philippine government yung maganda nilang relasyon sa Saudi Arabia mga kakayod para mas madagdagan pa yung opportunity para sa mga Pilipino na nandyan pa sa Pilipinas na gustong magtrabaho dito sa Saudi Arabia. Pampito mga kakayod, in demand or gusto talaga ng mga Saudi yung ating serbisyo. Kasi alam ng mga Saudi mga kakayod na angat talaga yung serbisyo natin, yung trabaho natin malinis, pulido, maganda yung resulta kaysa sa mga ibang lahi. Hindi naman tayo nang mamaliit sa kanila, pero kahit saan dito sa Saudi saka sa ibang bansa mga kakayod, first choice talaga yung Pilipino dahil mataas yung standard, maganda yung trabaho, at saka magaling pang makipag-usap sa mga amo at saka sa mga clients nila. Pangwalo mga kakayod, tinatanggap ng mga Saudi kahit may sakit ka na diabetes, hypertension, or rheuma, pwede ka pa rin magtrabaho dito sa Saudi mga kakayod. Tanggap nila yan. Basta willing ka lang magtrabaho, kaya mo pang gampanan yung trabaho mo, at saka
may idea ka, may mga teknik ka na mas mapadali at saka mapabilis yung trabaho na hindi masacrifice yung quality at saka yung operation. Pero hindi ibig sabihin mga kakayod na lahat ng sakit, kahit may mga hepa ka or ibang nakakahawa na sakit, tanggap ka pa rin dito. Pag nakakahawa na yung sakit mo, hindi ka na talaga pwede mga kakayod, lalo na pag food industry ka dito. Pero kung mga minor illness lang na hindi nakaka-contaminate sa mga trabaho mo na pwedeng makahawa doon sa customer, tinatanggap pa rin nila mga kakayod. Example, may kasama ako dito na may gout siya. Pag umatake yung gout niya, hindi talaga siya nakakalakad, hindi siya nakakapasok. Pero natanggap pa rin siya dito kasi yung sakit niya hindi naman nakakahawa, at saka nagawa pa naman niya yung trabaho niya dito. At saka may kaalaman naman siya kasi marami na siyang experience at kaya niyang mailid yung mga bagong kasama niya para mas mapabilis at saka mapadali yung trabaho ng company. Pang siya mga kakayod, hindi na kailangan na mag-training pa ng stage 1, stage 2, stage 3 na Arabic language. Sa totoo lang mga kakayod, pag alis mo, zero ka talaga sa Arabic language. Pero pagdating mo dito, tinatandaan mo lang yung mga sinasabi nila, magtatanong ka kung ano yung ibig sabihin, mag-self-study ka, okay na yan. Hindi pareha sa Japan na kailangan mo pa talagang ipasa yung stage 1, stage 2, stage 3 na Nihongo para mabigyan ka ng certificate bago ka pa makapunta doon sa Japan. Pero dito sa Saudi mga kakayod, hindi na kailangan yan. Dito ka na matuto habang nagtatrabaho ka, kaya hindi hindrance yung hindi mo alam yung Arabic pag nandyan ka pa sa Pilipinas. Kasi hindi problema yan sa mga employer na Arabo. Isa yan sa nakapabilis ng process ng pagpunta mo dito, kasi hindi mo na kailangan mag-aral, hindi mo na kailangan gumastos pa ng training center, self-study na lang dito mga kakayod. Pang-sampu at saka panghuling dahilan mga kakayod na bakit ang Saudi ang pinakamadaling pasukan ng trabaho ng isang OFW, dahil hindi malaki yung gagastusin mo dito mga kakayod. Self-experience ko mga kakayod, itong huli ko na pagbalik dito sa Saudi last year, mabait talaga yung naging amo ko mga kakayod. Kahit ngayon may issue siya sa mga sahod na hindi naibigay sa sakto na pizza, pero masasabi kong mabait siya mga kakayod kasi wala po kaming binayaran na placement fee dito ngayon mga kakayod. At saka alam ko yung mga ibang OFW dito sa Saudi, sa Riyadh man, sa Dammam, sa Al-Kubar, experience din nila yan mga kakayod na hindi na sila pinabayad ng placement fee. Malaking ginhawa yun mga kakayod kasi yung amount ng placement fee, katumbas yan ng isang buwan mo na sahod. So, nakasave ka ng isang buwan mo na sahod, hindi ka nakautang, hindi ka na problema dun sa Pilipinas kung saan ka maghanap, hindi ka na-delay kasi walang pagpipigil sa agency. Kaya malaking tulong yun mga kakayod. Isa yun sa pinaka-the best at saka pinaka-dahilan kung bakit mas mapabilis at mapadali yung pagpunta at saka pagtrabaho mo dito sa Saudi. Mga kakayod, yung 10 na nakikita natin based on my experience, based sa mga pagkikipag-usap natin sa mga kasama natin dito, na mga dahilan kung bakit pinakamadaling pasukan ang Saudi sa pagtatrabaho ng isang OFW. Sana matutunan yan mga kakayod at isa puso yan ng mga nag-a-apply ba dyan sa Pilipinas na nanonood sa ating vlog, kasi isa yan sa magiging motivation nila, lalo na kung matagal na silang nag-aantay na walang tumatawag. Mas maganda na mag-Saudi na lang kayo kasi mas mabilis at saka komportable naman dito, lalo na pag nasanay na kayo sa mga kalakaran at saka sa buhay-buhay dito. Mga kakayod, lagi nating tandaan ang buhay ng isang OFW ay hindi namimili ng bansa,
hindi namimili ng anuman na mga opportunity. Basta mga kakayod, kung ano yung pinakamadali at saka pinaka mabilis na way kung saan tayo makapagtrabaho, i-grab natin kasi para lang din yun sa ating mga pangarap, para sa ating pamilya. Hanggang dito na lang mga kakayod. Maraming salamat po.